hindi magagandang o kahit na anong hindi magagandang pangyayari sa buhay natin. Sana ma-realize natin na lagi may pamamaraan si Lord. No? Lagi siya may ginagawa. Sa lahat ng hindi magandang nangyayari, behind the difficulties, behind the trials, may magandang blessing ng ating Panginoon. So, the third sorrow is the child Jesus lost in the temple. O saan ka naman nakakita ng tatlong araw mawala yung anak mo, ewan mo, hindi ka mag-alala, diba? Yung ano nga lang, nagpaalam sa yung aalis. Tapos, alam mo, alas 12, dapat nasa bahay ka, wala pa. Hindi ka makatulog, hindi lang nanay, diba? Actually, kahit sabi mo kapatid ka, yung kapatid mong babae, umalis, tapos hindi ka umuwi, alam mo, alas 12 na umuwi. Iba yung morning mo eh. Lalo na to 3 days na wala. Diba? 3 days na wala si Jesus. Ano kaya yung pakiramdam ng isang ina na hindi niya makita yung anak niya? Kasi ang daming tao eh, di ba? Ang daming tao, nagtanong-tanong siya, talagang walang nakakita sa anak niya. Eh noon pa naman yung halos pare-parehas. Diba? So wala nakakita kay Jesus yung mga pagkakataon na yun. Actually, hindi lang inisip ni Mama Mary na anak niya yung nawawala. Ang inisip niya, yung Diyos ko nawawala. Diba yung Panginoon ko nawawala. Lalo na binigay pa sa akin ito ng Panginoon eh. Lord ni God sa akin, yung Diyos na may binigay sa akin na, alagaan ito, palalaking ito, tapos nawala. Diba? Imagine how worried our Blessed Mother is now. Sino kaya ina yung hindi mag-aalala pag nangyari mo sa kanya? Kaya labis yung pighati ng ating mahal na ina during the time na hinahanap niya sa mga Panginoon. Kasi nga si Jesus Christ, yung kanyang yung center ng buhay niya, lahat ng hihigit lang kay Jesus. Diba yun, hindi mo siya nag-work eh, hindi mo siya working mom eh. Kaya siguro sa tatlong araw na yun, imagine ko, nakakain kaya siya ng maayos. Diba? So, kahit yung mga sagot ni Jesus sa katanungan niya, nung nakita niya na si Jesus na medyo, pag binasa natin, sometimes pabala, pag sumagot si Jesus. Pero I think, in a kind word naman sumagot ang ating Panginoon, yung sinabi ni Mama Mary na, saan ka ba nagpupunta? Tatlong araw na namin hinahanap. Diba? Alala si Mama Mary, sabi ka sa kanya ni Jesus, wait, hindi ba alam? Hindi ko sa tayo ng tatay ko. Sabi niya, pumunta ako rito, yung putos niya eh. Dapat ba suwayin ko yung tatay ko? Sabi niya. But again, Mary did not respond. Hindi siya sumunod. Lahat ay, pinagtilayan niya. She keeps everything, she ponders everything in her heart. Wala siyang sinabihan kahit ang makain na sila, na parang, kung wala lang, serve lang ni Joseph, Jesus na, pero siya tahimik lang, kumakain, naagpay na natin. Sana maging katulad tayo ng ating mahal na ina. That the fruit of this third sorrow is profound humility. Profound humility. Hindi siya sumagot kay Jesus, hindi niya na pinagalitan. Yung pagiging humble niya na pwede ko ikaw sabihin na, pwede niya sabihin, uy, nanay ko, kumayos ka, ako dami nakakamig sa'yo. Pero again, she ponders everything inside her heart. She keeps everything in her heart. Kasi sabi ni Mama Mary, ito ako eh. Ito yung pagkakakilala sa akin ng Diyos, ito ko kailangan baguhin. So kung sino ako, kung ano ako, nothing more, nothing less. Dahil wala naman talagang ibang makakakilala sa akin ng pinulugod niyang ating tao. Kasi ako sa sarili ko, hindi ko kilala ang sarili ko. Diba, minsan, nagulat ako, sabi nila, maldita daw ako, pero feeling ko hindi, mabait ako. Pero sometimes it means, nangyayari pa na may mga kapagputahan na ako sa buhay. So, sa panahon magulaw ang ating mga isip, inaanayahan tayo ng ating Panginoon na tularan ng ating mahal na ina. Turn to God and ask Him to help you. Kasi siya lang nakakaalam kung paano tayo buhay. And the fourth sorrow is, Mary meets Jesus carrying the cross. Actually, ito yung pinakamasakit sa parte ng buhay ni Mama. Parang sa lahat yata ng sorrow, this is one of the hurt, parang sobrang naiyak ako every time napanoorin ko to. Kahit sabi mo paulit-ulit mo, naiyak ako talaga. So, yung bawat sakit na naramdaman ni Jesus, nung ilagay yung koronang pinig sa kanyang ulo, yung bigat ng krus na pasan-pasan niya, hindi lang naman siya nakakaramdam ng even our mother. Diba, miski tayo, pag nakita natin yung anak natin na dapa, alam natin kung gano'ng kasakit yung sugat eh. Diba, ramdam na ramdam natin, paano pa kaya ito nakita mo yung anak mo na umaagos yung dugo sa mukha, dahil sa coronary, tapos yung mata ni Jesus Christ, nakapikit na yung isa,
siyang lumapit. Hindi niya pwedeng lapitan si Jesus that time. Diba? I remember, if you remember the story of during the pandemic, yung Typhoon Odette, actually na-explain ko ni Sister Amor sa amin. Yung Typhoon Odette na yung isang OFW na nanawagan siya. Sabi niya, tulungan niyo yung mga anak ko nasa bubong. Konti na lang, kasi taas na ng bahay. Nasa bubong na ng bahay yung mga anak ko. Tulungan niyo naman, nagpapakawa siya sa social media na marinig yung panawagan niya. Kasi anytime pwedeng hampasin ng tubig, yung bahay nila, yung bukungan, mamatay yung mga anak niya. But again, his mother, wala siyang magawa. Parang in her imagination, imagine niya, paano kayo nangyay yung tubig yung mga anak ko at mamatay yung mga anak ko. During this time na mga pagsubok sa buhay natin, during the times na dumaranas tayo ng kala natin wala na tayong magagawa. Sana huwag natin kalimutan na tumawag sa ating Panginoon. Sana huwag tayo makakalimutan na surrender sa Kanya. Di ba kung makikita natin yung sa video na tinititigan lang niya si Jesus, yung nangyari yung bata sa Jesus, tatatakbo siya talaga para sa liit, di ba? Nasa niya yung bata, pero ngayon wala na siyang magawa. Di ba? Sa mga anak din natin, yung mga working na natin anak, mga nag-aaral, hindi naman na natin magagay sa school. Diba? Kaya kayo mga anak, talagang bahin nyo lang talaga sa amin. Nakita namin na pumapasal na kayo. Ako hindi ko requirement sa anak ko yung may yelan, may mga polo. Sabi nga, basta, umebebag ka na, naging grade 4 ka, goods na ako dyan. So, ganun lang, siguro, to make it light. So, the fruit of this sorrow of Mary is lively faith, yung buhay na pananampalataya. So Mary eagerly and wholeheartedly submitted herself to God. She joyfully surrendered herself to the Lord and put absolute faith in His word and His promises. So sa mga sitwasyon na napakahirap, nawa matuto tayo ng tularan ng ating mahal na ina sa kanyang buhay na pananampalataya. So the fifth sorrow is Mary and the fruit of the cross. Yeah, the fruit of the cross of Jesus. Actually kasama na dito si John the Beloved, di ba? Napakasakit sa isang nanay. Imagine mo, nawala ng buhay ng anak mo doon sa krus. Diba? Nakita mo paano pinahirapan. Ang sakit na parang nakikita mo yung anak mo, kunyari sa isang hazing. Diba? Yung, paano nga yung mga nanay na biktima ng hazing? No? Yung pinapakita pa yung video ng anak nila kapag nag-iawin. Nagalubin yung anak, ito yung mga pictures. Ano kaya yung pakiramdam ng nanay na yun? So sabi nga, yung kanyang anak na inalaga at nalagaan niya mula pagkabata, unti-unting naghihingalo sa krus. Ano kaya gagawin ng isang ina kapag nakita niya ang kanyang anak na naghihingalo? Ano kaya yung mararamdaman niya? Lahat naman tayo may pagturusa. Lahat tayo may paghihirap na pinagdadaanan. Mga kapatid, ngayon kaya, imagine nyo, ano ba yung mga pinagdadaanan yung sufferings na gusto nyo lang sabihin, ayaw ko na Lord. Dumarating ka sa point na ayaw ko na Lord. Iba yung prayers mo. Hindi tayo bibidan. Ayaw ko na Lord. Diba? Hindi help me Lord. Ayaw ko na Lord. Sana, minsan, maisip natin na mas matindi yung pinagdaanan ng ating mga nila. Sa bawat pagsubok na binabato sa atin, sa bawat pagsubok na nararanasan natin, yung pinakamasakit yung kukutcheck ka ng pamilya mo. Kukutcheck ka ng mga mahal mo sa buhay. Kukutcheck ka ng mga taong minahal mo. But again, let's go back. Walang nagawa si Jesus noon, nakikita niya yung dati ng pamilya niya sa kabila ng paghihirap niya, di ba? Actually, kung nasasaktan si Jesus Christ that time, mas doble yung nararanasan ni Mama Mary. Kaya kasi alam niya na, wala na, hindi na ako makikita ng nanay ko, last na ko. Kaso nakita pa ng nanay ko, doon pa yung sufferings ko. But again, the fruit of that sorrow of Mary is heroic patience. Grabe yung patience ni Mama Mary. Hindi ko ma-imagine na, parang siguro kung ako yung nagwala ako, pinaghampas ko lahat ng gwardiya sa Biblo. Gwardiya sa Biblo talaga. Lahat ng Roma, doon, siguro magwawala ako, mag-i-hysterical ako doon, di ba? Pero again, napakahaba ng pasensya na kaya niya. Sabi niya, ito yung kailangan gawin ng anak ko.
para sa mga tao. Bagulan na lang, kumbaga parang kunin niya yung siba, tapos sabihin niya, ikaw, para sa iyo to, para sa kasalanan mo to, pero ganito ginawa mo sa anak ko. Diba? Ganun sana diba? Pero hindi. Grabe yung pasensya sa puso ng ating Panginoon. This heroic patience culminated at the foot of the cross, where she truly became the martyr through suffering in union with her son. Kaya sana ihalin natin ito sa paanan ng ating Panginoon Jesus, ang mga pagtutusan natin ngayon. So every time we feel we are suffering, we are sad, we offer natin ito sa paanan ng ating Panginoon. The sixth sorrow is, Mary receives the body of Jesus. So this time tapos na yung pagdurusa ng ating Panginoon. Pero, hindi pa natatapos yung pagdurusa ni Mama Mary. Dito dinandong ni Mama Mary si Jesus Christ sa kanyang lap. Yung patay ng katawan ng Panginoon Jesus. Yung huling yakap ng ina sa kanyang anak. Sa walang buhay ng anak. Nakaranas siya dito ng matinding hapis. Noong nabubuhay si Jesus, si Jesus lang yung nagpapasaya sa kanya, di ba? Di ba may mga images pa na naglalambingan sila, nagtatakbo na sila ng tubig, di ba yung sweetness nila. Pagpagod si Mama Mary, si Jesus Christ yung nagpapamper sa kanya, di ba? Kaso ngayon wala na. Yung pain na nararamdaman niya, wala namang niyakap sa kanya para magsabi na, Ma, dito lang ako. Ma, tayo dalawa na lang. Di ba? Okay na ma, kaya natin. Very positive, wala. Kasi Mary felt all alone. Kasi pakiramdam niya, hayaan mo naman ako tawag dito. Mag-mourn. This is the last time I will hug my son. Diba? So, kumano ang pinakamamahal niyang anak, mas masakit ang naramdaman niya, namahagtan niya, na walang buhay yung anak niya. And imagine niyo, no, na nung pinupunasan niya si Jesus Christ, yung mga dugo sa mukha ng pinupunasan bago hindi si Jesus Christ, nakita niya kung paano nakabaho ng tinik sa ulo ng anak niya. Tapos kailangan niya tanggalin yun. Siya yung kailangan magtanggal yung tinik. Grabe yung pinagdaan ng Mama Mary. Naalala ko lang yung namatay yung pamangkin ko na sanggol. Diba? Pamangkin ko lang yun, pero nangikilig ako nung binibihisan ko kasi yung hipag ko, may special request. Ako daw magbalot dun sa sa baby niya. Kasi pag nagbabalot ako ng baby, pag balot na balot talaga, hindi makagalaw yung baby. Sabi niya, balutin ko. Parang, ang bigat sa akin, hindi pa ako nanay nun pero iba yung naramdaman ko kung pinabalot ko. Mas siya kaya si Papa Mary, na siya talaga yung gumawa ng para sa anak niya. Sabi niya, iba yung bigat pag yung nanay ang nagigibig sa anak niya. Diba? Iba yung puso na, nilabas mo kasi ikaw ay magpapasok. Diba, sa nicho. Nilabas mo sa sinapunan mo, pero ikaw yung magpapasok sa nicho. Napakasakit mo. Ngayon sa kabila ng mga hapis na to, nananatiling matatag si Mama Mary. Umasa siyang pahalagahan natin. Natin, mga tao, pahalagahan natin yung bilibis na buhay ng kanyang anak. And the fruit of the sorrow of Mary is universal mortification. She mortified herself and her own will by putting God first and seeking to unite her sweet peace. So yung pakikisa ng ating mahal na ina sa ating Panginoon, dun sa pag-ibig ng ating Panginoon na tinuro, ng pag-ibig ng Panginoon na tinuro sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Sana tayo din, mamatay din tayo sa ating mga sarili. Every time we serve the Lord, every day, every minute of our lives, we are serving the Lord. Hindi kahit na sabihin nasa trabaho ka, wala ka sa simbahan. We are serving the Lord. But again, teach yourself to die on yourselves na huwag ka maging mapagmataas. Diba? Huwag kang ikaw yung, kumbaga parang nasusunod sa buhay mo. Because all we know, it's just God. Diba? And to live with Him like Mary. So the seventh and the last sorrow of Mary is to witness the burial of Jesus Christ. To witness the burial of her son. So syempre, pagtapos nga ibaba yung bangkay ni Jesus sa krus, wala sa krus, dinunyan siya ni Maria, sabi niya, yun na nga yung last yakap niya sa ating Panginoon. Ilang ulit nararamdaman ni Mama Mary kung paano mamatay yung mahal niya sa buhay. Pag ulit niya nararamdaman, parang nag-iwan na siya ng buong mundo.
imagine, unang namatay yung parents niya si Saint Anne at si Saint Joaquin. So, syempre, may feeling ng isang anak pag naiwan ng magulang. Di ba? Na wala ka ng tatakbuhan, wala ka ng, kumbaga pag nasa work yung asawa mo, wala ka ng kapuluhan. And then, of course, yung pagsasama nyo bilang daughter and parents, di ba? Pangalawa, ano pa, namatay si Joseph. Di ba? Siya din yung, siya rin naiwan na naman sila, dalawa sila ni Jesus. Actually, yung pangatlo si Jesus sa buhay ni Mama Mary na nawala, pero ito yung pinakamabigat na death na naranasan ni Mama Mary sa buhay niya. Sa kabila ng kalungkutan ng hapis, hindi siya nawala ng pananalig at pag-asa. Nanalig ng mahal na Birhen Maria na hindi magtatapos sa misyon ng Panginoon Jesus sa kamatayan. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, mapapawi at mawawala ang lahat ng kanyang hapis at kalungkutan tulad na Biyernes Santo. So nananalig si Maria sa plano ng Diyos sa kabila ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. So walang galos sa ating mahal na ina, sa kanyang katawan, wala akong makikita. Pero ramdam yung hagupit, no? Yung hagupit sa puso ng ating mahal na ina, yung paghihirap ng kanyang anak, nandun pala sa loob ng puso ng ating mahal na ina, yung sugat at sakit. So isa si Maria sa mga kauna-unahang martir na nasaksiyan ang pagpapakasakit ng Diyos na upang magubos ang lahat sa kasalanan. Ang hapis ni Maria ay pagpapaalala ng minsan, kailangan natin ilagay ang sarili sa posisyon niya upang maunawaan ang mga hirap na pinagdaanan ng Jesus. Ganyan tayo pamahal ng ating Diyos. In the seventh fruit of Mary is the ardent charity. So every action that Mary performed for those around her has dined out for the love of the world. Lahat ng ginawa ni Mary sa mga tao sa paligid niya, hindi lang sa anak niya, is out for the love of the Lord. Para lang sa pag-ibig sa ating Panginoon. So let's imitate our Blessed Mother and take this opportunity to give love. Diba? To give the true and perfect love sa ating kapwa. Be a true and perfect lover sa kapwa natin. Sabi nga kanina, nagliliwanag. Sabi ni Sister Sally. Pero kay Sister Sally, positive yung liwanag. Yung meaning ng liwanag. Pero dito, alam naman natin, yung kasamaan ng kasalanan, mas maliwanag din. Nakikisabay siya sa liwanag ng katotohanan. Diba? So sana sa lahat ng ginagawa natin, na alam naman natin na mali, diba? Alam naman natin masama, sana lagi natin tandaan na lahat naman yan sa lahat ng masasamang ginagawa natin, pagdudusahan din natin. Diba? Someday, enjoy now, pay later. Diba? Kaya sana mamulat tayo na these bad things, these sins, these evil doings, dapat hindi siya nananalig sa buhay natin. So, yung mga lupa, yung pagdadalamhati ng ating mga luna, ay sumasalarin sa pagbubugas ng Diyos sa ating